Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus mula December 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin niyo na lang energy masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-wake up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Nine of Swords, Death card, Ace of Pentacles, Six of Wands. Ano tong kinakatakot dito? Alamin natin itong Nine of Swords bago natin alamin itong mga to. Oh, natatakot. May someone na natatakot dito. Whether kayo mismo to o person nyo. Pero tatama lang to sa inner relationship. Kasi may the lovers tayo. Anong kinakatakot niya tungkol sa topic ng romance? So, kung single, baka to ay tumama sa someone na malapit sa kanya. Okay? Lovers, kasal, meron. Ano to? Six of Swords. Siguro long distance. So, ito yung asawa niya. Six of Cups. Ayun. Teka, last na to. Six of Cups. Page of Swords. Page of Swords. Parang may ano siya bad news. Ito, restoration. Rekindling. Ng old romance. Ano yun? So, ang bida pala dito ay babae. Long distance relationship sila at kasal. Ngayon, natatakot yung babae na baka nagkabalikan sila ng ex niya. Ex ng asawa niyang lalaki. Natatakot yung babae na baka nagkabalikan. Yung ex-girlfriend ng asawa niya at yung asawa niya. So, may death card tayo dito. Ibig sabihin, ito ay may kinalaman sa change, transition, transformation, ending. So, kung ano man yung bumabagabag sa isip, kasi worry lang naman to Nine of Swords. Hindi naman siya confirmed. O baka confirmed. Hindi. Tingin ko, kung confirmed yan, lalabas ang Three of Swords. Nine of Swords lang, nagwo-worry lang yun. So, ibig sabihin, naghihinala. Naghinala yung babae na nagkabalikan yung asawa niya at yung ex ng asawa niya. So, nandito yung death card. Ibig sabihin, kung ano man yung bumabagabag sa isip niya dito, mag-end. Dahil may opportunity na paparating.
At ito ay pwede mag-lead sa success, victories. So, ibig sabihin, kung ano, tawag dito, mali yung hinala niya ng babae. Mali ang hinala o wala nang o. Yun na lang yun. Kasi nga, kung maglalagay ako ng o second scenario, magli-lead na yun sa confirmation. Kasi kung confirmation, lalabas nga ang three of swords. Wala nga lumabas eh. Ang dami kong pinunot na cards. So, hindi siya confirmed, kundi hinala lang. Nagtatamang hinala yung babae. Ito, gusto sumama. Nine of Cups. So, ibig sabihin, yung hinala nga niya mawawala at magiging masaya siya dito. Dahil to ay card din ng satisfaction. So, maliliwanagan siya. Ito yung opportunity, siguro about clarity. Na, yun nga, magiging victorious siya dahil malalaman niya na nagtatamang hinala lang siya. Kasi wala naman dapat aminin eh. Kung aaminin yan, lilitaw dito yung pain. Kung totoo, di ba? O kung may ma-discover man siyang mukhang totoo. Eh, wala naman eh. Tingin ko naghinala lang siya. Yun lang yun. Anyways. Punta tayo dito. Abi. Kapag. Ang dating Taurus tayo, di ba? May kakilala kayo na Capricorn na maaaring magyaya sa inyo pumunta ng simbahan. Kasi ito ay cathedral. O itong Capricorn ay bubuksan ng kaisipan nyo sa religion. Sabagay, December kasi ngayon. So, siyempre, papasko. So, malamang-lamang yayayain yung iba sa inyo ng Capricorn na magsimba o magdasal o yayayain na buksan ng kaisipan na pahalaga ng religion. Success. Taurus tayo eh. So, may kakilala kayong success na, may kakilalang success. May kakilala kayong Pisces na magiging successful sa ngayong December. Siya, magkakaroon ng reward, award, fame, popularity, promotion. So, yun, malapit sa buhay nyo na Pisces o kakilala nyo in general.
na yun nga mababalitaan nyo naging successful. Ngayon, pwede rin naman to sa inyo kung ang work, sabihin natin magiging ng honor yung iba sa inyo, kung ang work ay may kinalaman sa Pisces. Ano yun? Pag kasi Pisces, ang naiisip ko, work na may kinalaman sa arts, music, acting, fine arts na lang kasi fine arts ay acting, saka music. Acting, music, painting, sculpture. Marami pala. Basta arts. Kasama din dyan yung yung storytelling, writing, editing, ano pa ba akong Pisces? Pwede rin naman tong teacher, education. Pisces. Hospital. Mga nasa hospital. Hospital sa police station, rehabilitation center, yoga, mga ganon. Reiki healing, anything na may kinalaman sa spirituality na lang. Sila yung conduct o magiging ng success. Ano nang maisip? Anyways, punta na tayo dito. Kung masasabi nito. Rebirth devotion, no? So, pwede itong renewal ng vow, marriage vow, o renewal ng love na lang, reconciliation, o renewed feelings sa asawa. Anything na may kinalaman sa devotion, mare-renew. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.